Inaasahan darating sa bansa lahat ng heads of states na ASEAN countries para sa 30th ASEAN Leaders Meeting dito sa Maynila. Kaya naman puspusan na ang paghahanda ng mga otoridad para masigurong ligtas ang lahat ng dadalo. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Maris, kasado na mga preparasyon para sa 30th ASEAN Summit Leaders Meeting. Nagaganapin dito sa Metro Manila mula April 26 hanggang 29. Ang target ng mga otoridad, Maris, ay mapanatili ang zero casualty, zero incident para nang sa gayon matiyak ang seguridad ng 10 ASEAN leaders. Ganun din ang mahigit 2,000 na mga delegado mula sa iba't ibang bansa na miyembro ng ASEAN. Pagdaan ng dalawang F-150 fighter planes, sabay-sabay na tumunog ang sirena ng daang-daang patrol cars at ambulansya at bumuga ang makulay na water cannons ng truck ng bumbero. Bahagi ito ng send-off ceremony na may 40,000 delegado mula sa hanay ng AFP, PNP, BFP, PCG, MMDA at iba pa na mangangalaga sa seguridad ng ASEAN delegates. Ang hamon ni PNP Chief Bato de la Rosa, gawing zero incident ang pagdaraos ng okasyon. What is the numerical representation of kalbo? Ano? Zero. Walang buhok. Zero. Kaya dapat tayo dito sa ASEAN Summit, zero incident hanggang matapos. Is that clear? Klaro ha? Usapan natin. Pag may mangyari dito sa ASEAN Summit, after the summit, lahat kayo magpapakalbo ha? Papakalbo ko kayong lahat. Kumpirmadong darating ang mga heads of state ng ASEAN countries. Wala namang inaasahang kanselasyon sa flights pero posible ang bahagyang delay sa mga matatapat sa pagdating ng ASEAN leaders. Inaabisuhan ang mga may flight na mas agahan ng dating sa airport para di rin maabala. Minimal ang kon. Kung nataon na may dumarating na leader at a particular time, like let's say 3 p.m. and your flight is scheduled for 3 p.m., then definitely maapektuhan ka. Pero pagka dumating na yung leader, nakapark na sa bay ng pag-ano niya, release all the flights. Kahapon nagpulong ang local government leaders na inatasang mag-ayos ng rutang daraanan ng mga delegado. Tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng no parking policy sa mga pangunahing lansangan. Kailangan din daw panatilihin ang kalinisan at kaayusan. We reminded our local government units to maintain yung cleanliness and orderliness ng surrounding, especially yung along the ceremonial routes, yung mga areas na dadaanan ng mga delegates natin at saka yung mga possible tourist destination. So isa yan sa nirequest natin sa local government. Sa Manila Bay area ng Ross Boulevard, dagsa pa rin ang mga nagtitinda. May ilan pa rin naliligo sa dagat kahit bawal. Handa naman daw silang tumalima sa utos kung kailangan. Mahirap po yung walang hanap buhay. Magutom kami. Karapatan nila magpaalis eh. Maris, walang pasok sa mga paaralan at universidad maging sa mga trabaho sa araw ng Biyernes, April 28. Kaya pinakikiusapan ng mga otoridad, yung mga kababayan natin na iwasan yung mga points of convergence, lalo na yung rutang daraanan ng mga ASEAN leaders para nang sa ganun hindi na makadagdag dun sa inaasahang pagbigat na daloy ng trapiko. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Balik sa'yo, Maris. Steve, wala naman sila na monitor na any serious threat considering the fact na may mga nakakarating na Abu Sayyaf dun sa Bohol, meron ding mga, bagamat hindi naman confirmed, no, at sinabi na rin na negative dun sa Palawan, sa Cebu, pero kumbaga may mga ganong impormasyon na nakarating dun sa mga areas na yun. And this is a very big event, Steve. Wala naman daw pagbabago, Maris, pagdating dun sa seguridad. Kung ano yung mga inilatag nila noon, ganun pa rin naman daw ang kanilang mga paghahanda sa ngayon. Ito'y kahit pa merong mga insidente na nangyari sa Bohol. Ang sabi nila sa atin kanina, dun sa press conference, Maris, ay mas hihigpitan lang daw nila ng bahagya yung seguridad. Pero in terms of deployment, ganun pa rin naman, Maris. Maraming salamat, Steve Dailisan.